araw po talagang ibang-iba. Talaga pong hirap na hirap kami. Nung kami hasyenda pa nung araw, nakalakihan ko na yung pagsasaka na walang itinatanim kundi palay. Nung wala po kaming lupa, talaga pong ang kita lang namin 100 isang araw. Ang kita ko sapat lang sa akin. Sabi ko talagang pag nagpamilya ko, hindi ko kayang pag-aralin ng anak ko. Nangungutang po kami ng patubuan, makaraos po lamang. Tinitipid na po namin ang aming sarili para lang po mabayaran yung kautangan namin. Nung i-award na sa amin yung lupa, 1989, nagtanim ako, inayos namin. Doon ko nakita na nandito pala ang magandang kita sa aking pamumuhay. With regards doon po sa LTS, we have 1,033 areas and we have a mandated target of about 296 hectares. For 2016, we have 140 hectares na target at yun po kakayanin namin na ma-accomplish before the end of this year. So nung mapa-award yung lupa sa aming mga magsasaka, na-challenge ako na nag-e-effort yung government, bakit kami mga binibigyan ng tulong hindi mag-effort din. Na kailangan patunayan ko na deserving naman kami. So ang ginawa ko, naging challenge sa akin yun. Ako yung namuno, 1995 na rehistro. Nagkaroon ng initial capital kami na 21,100. Meron kaming membership na 34. Doon nagsimula ang aming samahan. Ang co-op po namin noon ay maliit pa talagang tiyagan-tiyaga po kami, tumutulong kami. Lumaki lang po umasenso yung co-op namin. Ang suporta na bigay ng tulong ng DARP, pinadaan nila sa unang-una sa pag-organize ng samahan. Ang programa kasi, pag isinentro mo sa isang samahan, lahat mabibiyayaan. Nito pong nagkaroon kami ng co-op, malaki pong naging ginhawa sa amin yun Kasi po, kami po nakakapagtanim ng halaman na sa co-op kami kumukuha ng puhunan. Pinapautang namin sila ng puhunan kasi yun ang problema ng mga magsasaka. Pagkaka-harvest po namin, talagang pinaglalaanan namin po na yun para mabayaran yung mga utang namin. Kami yung mga miyembro dito, kasama doon sa aking pagsasaliksik na ang kita pala na malaki nasa gulay, nasa organic vegetable kami. At the same time, meron din kaming palay. Ngayon, yung aming gross income is 3 million. Ang aming net income sa ngayon nakakatuwa 1.1 million. As far as PBD, dito po sa Palangge Agrarian Reform Cooperative, meron po kaming mga common service facilities na inaibigay. Marami kasing tulong na natanggap kami. Pero ang pinakamalaking naibigay sa amin talaga yung tulong ng DARP sa pamamagitan ng RSP2 at saka ng Access Project, CSF. Ang natanggap namin sa RSP2 na project na matagal ng pangarap ng mga magsasaka, yung aming farm to market road na pinondohan to ng RSP2 through DAR ng 22.5 million. Pagkatapos yung aming hiling na malagyan din ng canal lining or sementado yung aming irigasyon, napondohan din kami ng 20 million. Tapos yung makinarya namin through CSF, meron kaming 11 makinarya at may mga parating pa. Sa SEALCAB naman, meron po kaming mga binibigay sa kanila na mentoring, yung how to keep the book of accounts, yung aming co-op strengthening, kasama din po yung partnership development. Kami sinasanay na mabuti ng mga tauhan ng DARP paano magpatakbo ng samahan. Pagka po kami na-attend ng seminar, talaga pong malaking tulong. Kasi po marami ang naituturo sa aming mga technology na nai-apply namin sa aming paghahalaman. Dati po hindi kami marunong noon. Ngayon po, nalaki-laki gawa ng paggamit namin ng mga tamang technology. As far as uplifting the lives of our ARBs, na talagang gumaganda. Hindi lamang po ang mga opisyales o mga board of directors ng park, kundi pati na po yung mga ARBs natin na hindi po mga opisyal. Bilang isang pinuno ng kooperatiba, hindi ako namuno na nag-focus sa pagpapalaki ng income ng kooperatiba. Ang maunlad na kooperatiba ay nakikita sa kalagayan ng mga miyembro, hindi lamang sa asset ng kooperatiba. Dapat mapataas mo ang kita ng mga miyembro upang yung kanilang mga anak ay mapag-aral, makapagpagawa ng bahay, makabili ng mga appliances. They are productive not only within their own family,
but also as a society as well, as a member of the cooperative. Nang dumating po ang Co-op Andar, malaki pong naging tulong sa amin. Gumuyunhawa po talaga ang buhay namin. Noon ngang araw po, hindi makapag-ulam. Ngayon po, nakakabili na po kami kung ano pong gusto namin. Yung bahay ko noon, walang kuryente, ngayon may kuryente. Bahay ko noon, walang TV, ngayon may TV. Ang anak ko ay graduate lahat. Siguro kung wala yun, dahil wala akong lahat ng yun. With regards doon sa aming LTS, we can now focus on the support services needed by our ARBs. At yun po ituloy-tuloy. Taos puso po akong nagpapasalamat sa kanila ng buong puso po. At malaki po ang naiasenso ng buhay namin. Gawa po ng tulong nila sa amin. Sana naman, Andar ay laging naandyan upang tumulong para yung mga magsasaka ay matulungan natin ng maganda at ang umangat naman ang kanilang buhay.